Narito ang iyong mga sertipiko ng diborsyo. Wenheng. Wenheng, teka. Bitawan mo. Lu Jinshu. Paano ba naman ako nabulag noon? Nagpakasal sa isang dukha tulad mo. Kunin mo ang pera at umalis ka. Wenheng, tandaan mo ang sinabi mo ngayon. Sa araw na yurakan ko ang pamilya Wen, kahit lumuhod ka sa harap ko, hindi na kita titingnan. Namatay si tatay. Nabangkarote ang pamilya Wen. Lu Yinsu. Xiaoming, may sale ang itlog sa supermarket ngayon. 70% off. Nakuha ni Mommy ang huling box. Ang galing, di ba? Ang galing mo, Mommy. Nakakuha rin si Xiaoming ng murang green peppers. Buti, uuwi na tayo. CEO ng Dijing Group, Lu Jinshu, bumalik sa Jiangcheng ngayon. May net worth na mahigit 10 bilyon. Siya ang naging pinakabatang pinakamayaman sa Jiangcheng. Pinakamayaman sa Jiangcheng. Nagawa niya talaga. Wow, ang gwapo ng tito sa malaking screen. Mommy, gusto ko siyang maging tatay ko. May tatay ka na. Nakalimutan mo ba ang sinabi ni Mommy? Nagpunta ang tatay mo para iligtas ang mga alien. Wala siya sa Earth. Pero ang tito sa screen at ang picture sa wallet mo ay parehong-pareho. Siya talaga ang tatay ko. Oy, Wenheng, huwag kalimutan ang class reunion mamaya. Kailangan mong pumunta ha. Nandito si Lu Jinshu. Lu Jinshu. Bakit siya nandito? Hoy, Wenheng, bakit ka nagtatago? Batiin mo si President Lu. 5 taon hindi nagkita. At ngayon, sumugod ka agad sa akin. Ex-asawa. Mr. Lu, huwag mo na siyang istorbohin. Pakiupo po. Wenheng, noong una, hinamak mo si Mr. Lu dahil mahirap siya. Iniwan mo siya. Ngayong yumaman na siya, siguradong nagsisisi ka. Sinabi ko sa'yo, wala siyang panlasa. Noong dati, ayaw niya kay Mr. Lu. At ngayon, hindi na siya karapat-dapat na maglinis ng sapatos niya. Hahaha, wala ngang panlasa. Sa tingin ko, siya ay isang malaking malas. Mula nang hiwalayan siya ni Mr. Lu, umunlad ang karera niya. Para sa kanya, siya ay malas lang para sa lalaki niya. Hahaha. Wenheng, bangkarote na ang pamilya Wen. Siguradong kinakapos ka sa pera. Kung luluhod ka at magbubuhos ng inumin para sa akin, ibibigay ko sa'yo itong 3,000. Ano sa tingin mo? 3,000 at ang yabang mo. Mas mabuting magpa-check ka ng ulo mo. Wenheng, sa tingin mo ba ay ikaw pa rin ang Miss Wen ng dati? Nasaktan mo si Mr. Lu. Ngayon sa buong Jiangcheng, walang nangangahas tumulong sa'yo. Ngayon, sinasabi ko sa'yo na lumuhod ka. At luluhod ka. Lumuhod ka ngayon din. Tatlong libo? Ano ang punto? Mag-aalok ako ng 100,000. Lumuhod ka at magbuhos ng alak.
Mr. Lu, ginagawa ko ito para sa'yo. Si Wenheng ay pera lang ang habol. Iniwan ka niya dati dahil sa pera. Wala kang pakialam sa buhay ko. Bibigyan kita ng dalawang pagpipilian ngayon. O lumuhod ka at magbuhos ng alak. O kaya, gagawin kong ang pamilyang Yu mawala sa Jiangcheng magpakailanman. Lahat kayo, bantayan ang inyong mga sinasabi. Kung may iba pang magsasalita ng walang kwenta, sisiguraduhin kong hindi na kayo makapagsalita pa. Galit ka ba? Dahil ba may nagbanggit kung paano kita iniwan noon? Talagang nahihiya pa siya tungkol doon. Tara na. Nasa labas ang kotse ko. Ihahatid kita. Kaya kong maglakad mag-isa. Hindi na kailangan mag-abala, Mr. Lu. Ano? Takot ka bang makita kitang nakatira sa barong-barong? Gusto kong makita kung paano ang Miss Wen na nag-iwan sa akin ay nagbagsak ng husto. Ayos naman ako. Hindi na kailangan mag-abala, Mr. Lu. Mahal, pauwi na ako. Sino yon? Bagong boyfriend mo? Bagong boyfriend mo? Talagang hindi namin pwedeng malaman ni Lu Jinshu. Si Xiaomeng ay anak niya. Tiyak na dadalhin niya si Xiaomeng. Sobra ka naman sa pagkontrol, dating asawa. Dahil hiwalay na tayo, dapat may distansya tayo. Distansya. Wenheng, gusto mo yata? Mukhang kailangan ko nang maghanap ng trabaho agad. Si Mr. Lu ay hindi personal na nag-interview. Bakit ngayon? Lu Yinshu. Bakit nandito siya? Ako si Shenlin, ang direktor ng Jingyi Law Firm, at ang iyong interviewer. Ang aming kumpanya ay hindi lugar para sa kung sino-sino lang. Naku, siguradong hihiyain niya ako. Mas mabuti nang huwag na lang ako magpahamak. Anong pangalan mo? Wenheng, Edukasyon? elementarya. Karanasan sa trabaho? Wala. Inaasahang sahod? 50,000. Nagdadala ka ba ng gulo? Ngayon, papayagan mo na akong umalis, di ba? Kung hindi ko sila matalo, at least makakaiwas ako. Hindi ako bagay sa kumpanya ninyo. Aalis na ako. Siya. Ikaw. Pumasok ka bukas para magsimula. Mr. Lu, paano naman pwedeng sumali ang ganyang tao sa kumpanya? May problema ka ba sa desisyon ko? Walang problema. Si Mr. Lu ay laging malamig at walang awa. Paano siya nagpakita ng labis na pabor sa babaeng ito? At si Miss Wen? May tanong ka ba? Ito ay 50,000. Hindi ko kayang tanggihan ang pera. Basta hindi siya makakita kay Xiaomeng. Okay lang naman siguro na magtrabaho ako dito. Di ba? Walang problema, Mr. Lu. Pupunta ako bukas para magsimula. Pagkatapos mong iwan ako, parang hindi ka naman masyadong umunlad. Ang bagong benepisyo ng empleyado ng kumpanya ay nagbibigay sa lahat ng libreng-libreng pagkain sa tanghalian. Wow, hindi ba ito ay dekalidad na pagkain? Masyadong mapagbigay si Mr. Lu. Hoy, Miss Wen, sandali lang. Wenheng, paano may lobster ka? Wala kaming lahat. Wow. Salamat, Assistant Wang. Siyempre, espesyal na pag-aalaga yan mula kay President Lu. Hindi ko pa nakita si President Lu na ganun ka-attentive sa isang babae dati. Wenheng, narinig ko malapit ka kay President Lu. At dati siyang may asawa. Hindi pa rin niya. Makalimutan ang ex-wife niya. Alam mo ba yon? Hindi, at ako at si President Lu.
At hindi talaga nagkakasundo. Bukod pa roon, may anak na ako. Ah? Xiaomeng, anong ginagawa mo rito? Hindi ba dapat nasa kindergarten ka? Mommy, nahihilo ako. Sobrang sakit. Kumusta, Pangulo Lu? Jinshu, huwag kang mahuli sa bulong. Ito ang opisina, hindi daycare. Magdala ng bata rito. Nakakaabala sa trabaho ng lahat. Pasensya na, Director Shen. Kasalanan ko talaga ito. Nakalagay sa employment form mo na wala kang asawa, walang asawa at buntis, at tinadala mo ang anak mo sa opisina. Nakakahiya naman. Kung hindi ka marunong magsalita ng maayos, tumahimik ka na lang. Ikaw, ang tapang mo namang itulak ako. Lumabas ka ng opisina na ito ngayon din. Security. Hoy, anong ginagawa mo? Bitawan niyo ang mommy ko, mga bully. Ayos lang, Xiaomeng. Hintayin niyo, ipapakuha ko kay daddy para sibakin kayong lahat. Sige, gawin mo. Gusto kong makita kung sino sa law firm na ito ang makakaprotekta sa'yo. Daddy! Daddy! May nambubuli kay mommy. Halika, bilis! Halika, bilis! Itong masamang babae ang nambuli kay mommy. Ano? Posible bang anak niya talaga si Jinshu? Diyos ko, tingnan nyo. Ang mga mata at ilong ng bata. Kay President Lu talaga. Sobrang magkamukha. Posible bang siya talaga ang anak ni President Lu? Wenheng, anak ko ba talaga ito? President Lu, ito ang anak ko sa ex-husband ko. Kakadiborsyo ko lang. Nagsisinungaling si mommy. Nakita ko ang litrato ng mga magulang ko. Kamukha niya talaga ang nasa litrato. Dinala ko pa ang litrato. Anong litrato? Tingnan ko nga. Eto, Ito. Ito ay... pasensya na. Sa tingin ko mali yung nakuha ko. Kita mo, Mr. Lu, sinabi ko sa'yo, puro kalokohan lang ni Xiaomeng yan. Oh, talaga? Wenheng, bakit hindi ko alam? Bukod sa akin, may iba ka pang dating asawa? Ang mga personal kong bagay, hindi kailangang i-report sa'yo, Presidente Lu. Ilang taon na ang bata? 4 na taon. 1 taon pa lang tayong hiwalay at nag-asawa ka na agad ng iba at nagkaanak? Ang kapal naman ng mukha mo. Kapag malalim ang pagmamahalan, natural lang na magkaanak. Bakit masyado kang concerned, Presidente Lu? Huwag mong sabihin gusto mong maging ama-ama. Huwag kang magmagaling. Wala akong pakialam sa mga gawain mo. Wenheng, narinig mo ba yun? Si Presidente Lu ay hindi interesado sa'yo. Isang taong may ganyang pamumuhay, walang moralidad, ay hindi karapat-dapat na manatili sa kumpanya. Mag-empake ka at lumayas kasama ang anak mo. Tatay, pakiusap huwag mo kaming paalisin, hindi ba? Wala kang dapat ipag-alala. Aalis ako ng mag-isa. Xiaomeng, tara na. Binigyan ba kita ng pahintulot na umalis? Makinig kayo, lahat. Simula ngayon, lahat ng babaeng empleyado ay maaaring magdala ng kanilang mga anak sa trabaho. Magtatayo ako ng palaruan para sa mga bata bilang bahagi ng patakaran para sa kapakanan ng kumpanya. Presidente Lu, hindi ba kayo ang pinakaayaw sa mga bata? Shenlin, inaapi mo ang mahihina. Sinisisi mo ang isang praktikante. Kung magpapatuloy ito, kailangan kong pag-isipang muli ang posisyon mo bilang direktor. Wenheng, akala mo ba madali akong lokohin? Akin ba ang bata o hindi? Hindi. Oo o hindi. Magpapa-DNA test ako at malalaman. Lu Jinshu. Sobra kang nagre-react? May itinatago ka sa akin. Nag-aakmang muli ang asukal sa dugo ko. Pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, lalong lumala ang kalusugan mo. Assistant Wang, mag-ayos ng medical check-up. Isama mo rin ang pamilya. Opo. Hindi na kailangan. Hawakan mo iyan, bata. Hindi. Hindi mo pwedeng hayaan siyang kunin ang sample ni Xiaomeng. Miss Wen, bakit ka nag-aalala? Ako. Hindi naman. Nawala lang ang balanse ko. Tara, gawin natin ang test. Malapit na tayong matapos sa check-up. Dapat pumunta na tayo sa cooperation banquet ng law firm. Pero, Xiaomeng, Si Xiaomeng ay kasama ni Assistant Wang. Tara na. Opo. Director Shen,
Napakaganda mo ngayon. Salamat. Ang nakatayo sa tabi ni Lu Jinshu ay ako lang. Jinshu, Sa lahat, ito ang bagong abogado na nasa pagsasanay sa opisina ng batas. Kung may kailangan kayo ng tulong, siya ang magandang piliin. Kumusta sa lahat? Ako si Wen Heng. Dalubhasa ako sa commercial litigation at non-litigation matters. Inaasahan ko ang pakikipagtulungan sa inyong lahat sa hinaharap. Iyan ang Wenheng na kilala ko. Miss Wen, Ito ang pinuno ng pamilyang Pino. Ang deal ay nagkakahalaga ng 100 bilyon. Kung mapapanalo mo siya, magiging ganap kang abogado. Miss Wen, napapamilyar ka. Pinaaalala mo sa akin si Stella noon. Interesado ka bang makipagtrabaho sa akin? Hindi ko akalaing may nakakaalala pa kay Stella. Hindi ka marunong mag-French. kumusta? Ako si Shenlin. Ako ang humahawak ng international arbitration. Narinig ko na sa lahat ng panahon na puno ng mga nakatagong talento ang kumpanya mo. Pero hindi ko inaasahan na may magaling mag-French ng napakahusay. Mr. Lee, nilalait ninyo ako. Si Wen Heng ay galing sa maliit na bayan. Hindi siya marunong ng ibang wika at hindi pa siya nakarinig ng Stella. Pakipasensyahan na siya. Pagkatapos ng lahat, ang Jingle Law Firm ang nangungunang kumpanya sa industriya. Talagang hindi ko alam kung paano siya nakapasok sa kumpanya ninyo. Siya'y isa lang na nakapasok sa kama. Magandang mukha. Wala nang iba. Kahit na pinagdaan siya ni Jinshu, hindi siya tatagal. Sa ganyang itsura, malamang nakipagtalik siya sa isang tao para makapasok. Wenheng, gaano pa bang kahihiyan ang kaya mong tiisin? Jinshu, nagsasalita ka ng French sa kanya. Wala siyang maintindihan. Nakakahiya iyon. Wenheng, kailangan mo bang isalin ko para sa iyo? Hindi mo man lang alam kung kailan ka iniinsulto. Nakakaawa? Miss Shen, ang pagsasalita ng masama sa likod ng tao ay nagpapakita ng pagdududa sa iyong profesional na etika. Marunong ka pala ng French. Mr. Lee, pakiusap. Huwag kayong mag-alala tungkol sa proyektong ito. Iwanan ninyo sa akin. Ang aking mga kasanayan ay talagang maaasahan. Walang kamali-mali? Ang proyekto ni Mr. Lee ay lubhang mahirap. Ang buong industriya, si Stella lang ang ganap na may kakayahang gawin iyon. Akala mo ikaw si Stella? Tama. Ako si Stella. Ikaw? Nagtapos ka lang ng elementarya? Nagbuntis ng walang asawa? At naglalakas loob kang magyabang? Alam mo ba kung sino si Stella? Si Stella ang nag-iisa pagkatapos ng graduation na pumasok sa komisyon ng arbitrasyon bilang babaeng abogado. Hindi siya natalo sa kahit anong kaso. Siya ay tinawag na hindi matatalong reyna ng industriya. Sobrang yabang mo. Akala ko ang mga tagumpay na ito ay sa iyo. Ikaw, si Stella ang idolo ng lahat sa larangan ng batas. Miss Chen, bakit mo sinasabi sa kanya ito? Isang taong nakapasok sa kumpanya sa pamamagitan ng kama, paano nila makikilala si Stella? Ang epekto niya sa ating industriya? Ikaw na ang bahala? Ako na ang bahala. Ang singsing na ito ay dapat napatunayan ang aking pagkakakilanlan. Wenheng, baliw ka ba? May hawak na ganyang walang kwentang bagay? Anong mapapatunayan nito? Ito ay mula sa Global Chief Attorney Association, eksklusibong sagisag. Ito talaga ay kay Chief Attorney Badge. Nakita ko iyon sa yearbook ng Bar Association. Hindi ko inakala na ikaw talaga si Stella. Pasensya na. Kung ang proyektong ito na $1,000,000 ay ipinagkatiwala sa iyo, mag-aalok ako ng 100,000,000. Imposible iyan. Pekeng sigurado. Director Shen, talaga kang napaka-ignorante. Ito ay gawa mula sa 36 na pambihirang mineral na pinagsama-sama. At ang espesyal na kinang na ito ay hindi maaaring kopyahin. Stella, pakiusap bigyan mo ako ng autograph. autograph. Ito ang aking business card. Pakiusap bigyan mo ako ng autograph. Ito ang aking business Ito ang card. aking business card. Shenlin, kakapanirang puri mo lang isang empleyado ng kumpanya. Ayon sa mga patakaran, pagbawas ng sahod sa loob ng 3 buwan. Lu. Director Lu. Wenheng, hindi kita hahayaang makatakas dito. Ito, tama ba talaga ito? Pagkatapos ng lahat, siya si Stella? Nasisiyahan lang siya sa kanyang kaluwalhatian ngayon. Huwag kang mag-alala. Kung magtagumpay ito, itataas kita sa posisyon. Sige, Director Shen. Usap na. Hoy! Umalis ka! Gusto kong maglaro ng mga bloke. Ito ang aking mga laruan. Kung gusto mong maglaro, pwedeng sabay tayong maglaro. Sino bang gusto makipaglaro sa'yo? Ang bastos mo. Ayoko na makipaglaro sa'yo. Ang nanay ko ay isang top executive. Ang nanay mo ay isang maliit na assistant lang.
Maniwala ka man o hindi, ang nanay ko ay maaaring magtanggal sa nanay mo at ipatanggal siya. Ang nanay ko ay laging nagtatrabaho ng napakasipag. Ano ang karapatan mong tanggalin siya? Ang sabi ng nanay ko, ang nanay mo ay hindi namumuhay ng disente. Ipinanganak ka niya sa labas ng kasal. Wala kang ama. Ang buong pamilya mo ay hindi magaling. Ikaw rin ay hindi magaling. Bakit ang bastos mo? Ano ang karapatan mong murahin ang ibang tao? Mali ba ako? Paano ka makakapagsalita ng ganyan? Humingi ka ng tawad kay Xiaoming ngayon din. Ano ang ginagawa mo? Wenheng, baliw ka ba? Paano mo nagawa na turuan ang anak ko? Sinabi niya ang mga mapagmataas na bagay at ininsulto ang anak ko. Ngayon, papipiliin ko siyang humingi ng tawad kay Xiaoming. Ang anak ko, kailan ba naging trabaho mo na turuan siya? Kayo dalawa, humingi agad ng tawad kay Hao Hao. Nanay, gusto ko silang humingi ng tawad sa akin. Narinig mo ba iyon? Kung hindi kayo hihingi ng tawad, marami akong paraan upang kayo ay paalisin sa kumpanya. Wala kaming ginawang mali. Bakit kami dapat humingi ng tawad? Tagapamahala Liu, kung tatanungin mo ako, ang ganitong klaseng manggugulo ay dapat tanggalin ng mas maaga. Kung malaman ni Amo Lu, baka purihin ka pa niya. Tama si Director Shen. Wenheng, tanggal ka na. Lumabas ka dito ngayon din. Bakit ako makikinig sa iyo? Ako ay personal na inempleyo ni Amulu. Kahit gusto mo akong tanggalin, si Amulu ang dapat mag-utos. Ako ang direktang superior mo. Ngayon hindi mo na ako nirerespeto. Sa hinaharap, hindi ba ibig sabihin na ikaw ay nasa itaas ko? Pagod na akong makipag-usap sa iyo. Xiaoming, umalis na tayo. Ano, sinusubukan mo pa ring akitin si Amulu? May anak ka na nga. Talagang walang hiya. Ha? Uulitin ko. Si Amulu at ako ay wala sa ganoong uri ng relasyon. Ikaw, paano mo nagawa na saktan ako? Ano pang tinatayo-tayo nyo dyan? Hindi ba ninyo siya sasaluhin? Ngayon, sisiguraduhin kong malaman niya kung ano ang mangyayari kapag sumalungat ka sa akin. Bitawan mo ako, ikaw. Tama ang nanay ko. Ang buong pamilya mo ay hindi magaling. Xiaoming, bitawan mo ako. Ngayon ka nag-aalala? Huli na, ito ang mangyayari kapag sumalungat ka sa akin. Tigil? Ano ang ginagawa mo? Mr. Lu, tamang-tama ang dating mo. Itong si Wenheng, hindi lang sumagot sa amo niya, kundi nanakit din ng tao. Wala na siyang kontrol. Ayon sa patakaran ng kumpanya, dapat siyang tanggalin agad. Tanggal ka na. Lumabas ka ng kumpanya sa loob ng 3 minuto. Wag, Mr. Lu. Na-frame ako. Siya. Sabi niya basta matanggal ko si Wenheng, gagawin niya. Ang gulo-gulo sa kumpanya, napaka-ridiculous. Bakit hindi ninyo hilahin siya palabas dito? Hoy, hindi! Anong ginagawa mo? Mr. Lu, hayaan mo akong magpaliwanag. Binigyan kita ng babala at ayaw mo pa ring magbago, kaya hindi na kailangan na ikahiya ka pa. Shen Lin, bawas sahod at suspensyon ng 1 buwan. Bawiin lahat ng autoridad mo. Ipack mo na ang gamit mo at umalis ka na sa kumpanya. Mr. Lu, huwag. Tumahimik ka at lumabas ka. Mami, masakit! Xiaoming, kumusta ka? Mami, masakit. Xiaoming. Xiaoming, dadalhin ko siya sa ospital. Doktor, kumusta siya? Nasa coma ang pasyente. Kailangan niya ng blood transfusion. Sino sa inyo ang type A? Ako, hayaan mo akong gumawa. Hindi pwede. Bakit hindi pwede? Nasa critical na kondisyon si Xiaoming. Bakit ka sobrang kinabahan? Dahil Dahil ang mga direktang kamag-anak ay hindi pwedeng mag-donate ng dugo. Tama ba, Wenheng? hindi. Mr. Lu, narito ang report ng paternity test na hiniling mo. Hindi mo ito makikita. Wenheng, bakit ka nagpapanik? Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Sabihin mo sa akin, si Wen Xiaoming ba anak ko o hindi? Hindi. Sige, ayaw mo pa ring aminin? Walang kadugo. Sinabi ko na sa iyo dati. Si Xiaoming ay anak ng dati kong asawa. Ngayon dapat kang maniwala sa akin. Kung hindi anak ko si Xiaoming, bakit mo ako niloko? At sinabing 4 na taong gulang ang bata. Dahil noong taong naghiwalay tayo, nakipagbalikan ako sa dati kong asawa.
Anong masama doon? Ginoong Lu, masyado kang nag-aalala. Baka naman gusto mong mag-alaga ng anak ng iba. Wala akong interes sa pag-aalaga ng anak ng ibang lalaki. Mula ngayon, anuman tungkol sa kanya ay wala nang kinalaman sa akin. Assistant Wang, Type A ka. Magbigay ng dugo sa bata at dodoble ang sweldo mo. Opo. Ako ang nag-iwan sa iyo noon. Ngayon, sa estado o posisyon man, hindi na ako karapat-dapat sa iyo. Kumusta? Kailangan kong magbayad ng panggamot. Kayo ang pamilya ni Wen Xiaomeng, di ba? Bayad na ang panggamot niya. Bayad na? Oo. Sino ang nagbayad? Ang ama ng bata. Masasabi ko, napakabuti niya sa bata. Sinabi niya sa amin na bigyan ang bata ng pinakamagandang silid, pinakamagandang gamot, at para sa pag-aalaga, pinili niya ang pinakamahuhusay na nurse. Lu Jinshu. Malinaw na alam niyang hindi sa kanya ang bata. Bakit siya nagpumilit? Ginoong Lu, may dokumento dito na kailangan ng pirma mo. Ikaw ang nagbayad ng panggamot ni Xiaoming, di ba? Salamat. Huwag mo akong pasalamatan. Tagapamahala ka ng proyekto. Kung madistract ka sa mga bagay na ito at maapektuhan ang trabaho, malaking lugi iyon. Babayaran ko sa iyo ang perang iyon. Huwag na magmadali sa pera. Pero kailangan ko ng tulong mo. Ano ang problema? Babalik si Lola bukas. Hindi niya alam na hiwalay na tayo. Matanda na si Lola. Hindi na malakas ang katawan. Hindi siya pwedeng mabigla. Naiintindihan ko. Bukas ay kaarawan ni Lola. Kailangan kitang kunwaring kasama ko. Magpanggap tayong mag-asawa pa rin. Wala akong nararamdaman para sa'yo. Ginagawa ko lang ito para sa kalusugan ni Lola. Pagkatapos nito, gagantihan kita ng malaki. Pero walang mag-aalaga kay Xiaoming. Nag-aalala ako. Sige, isama na natin ang bata. Mukhang wala namang silbi ang tatay niya. Gusto pala ako ni Xiaoming. Malamang, okay lang sa kanya ang bagong tatay. Sa lahat ng mga taon na ito, hindi pa ako nakakita ng taong nang insulto sa sarili ng ganito kalupit. Xiaoming, halika rito. Isasama kita sa labas para maglaro. Malaking hardin ang nasa lumang bahay at mga laruan. At maraming masarap na pagkain. Gusto mo bang pumunta? Gusto ko. Nanay, gusto ni Xiaoming na makipaglaro kay Tito. Pakiusap, pakiusap. Sige, isasama ka ni nanay. Kumalma ka, sobrang tigas mo. Malalaman ni Lola. Nakuha ko. Tara na. Ginang? Sabi ng doktor, kararating lang ng operasyon sa binti mo. Hindi dapat malantad sa hangin. Kailangang panatilihing mainit. Oh, itong matatanda kong buto, matigas na ang mga binti ko at wala pa akong apo sa tuhod. Ano ang silbi ng lahat ng ari-arian na ito? Lola sa tuhod. Ay naku, ang sakit ko. Lumalala ba? Ang mga guni-guning ito. Tinawag ako ng batang iyon na Lola sa tuhod. Kung mayroon nga akong ganoong apo sa tuhod, magiging napakaganda sana. Lola sa tuhod, ano bang sinasabi mo? Anak, sino ka? Lola, ito ang apo mo sa tuhod, si Xiaoming. Ang apo ko sa tuhod? Ipinanganak mula sa inyong dalawa? Oh, Amitabha. Amitabha. Naway pagpalain ako ng Buddha. Itong matatanda kong buto ay talagang sa aking buhay makakita ng apo ko sa tuhod. Oh, Lola? hayaan mong yakapin ka ni Lola. Ay, naku. Naku, Lola, bakit ka nakatayo? Hindi ba kakopera mo lang? Umupo ka na agad. hindi ako pagod, hindi. Ngayong may Xiaoming na ako, mabubuhay pa ako ng 500 taon. Ikaw, manugang na babae, ay malaking ambag sa pamilya Lu natin. Kailangan kitang gantihan ng mabuti. Ito ang pamana nating pulseras. Itago mo muna. Wala naman akong marami. Pera lang ang marami. Kaya, bukas tatawag ako ng pulong pampamilya. Ililipat ko ang kalahati ng shares ng pamilya Lu sa iyo. Lola, hindi mo yun pwedeng gawin. Si Jinshu at ako. Tanggapin mo na lang ang kabutihan ni Lola. Eksakto. Ito ang nararapat sa iyo. Gusto ko ring ihanda para kay Xiaoming, isang eksklusibong amusement park. Kontakin ang renovation team. Sa loob ng 2 oras, gawing amusement park ang villa sa tabi at lagyan sa loob ng napakalaking slide. Gusto mo ba yan, Xiaoming? Oh, si Lola ang pinakamahusay.
Mabuti naman. Magandang araw ngayon. Naghanda na ako ng napakaraming pagkain. Tara, kumain na tayo. Lola, sa tuhod binigyan ka ng hipon. Kainin mo. Salamat Lola sa tuhod. Walang anuman. Anong problema sa inyong dalawa? Bakit hindi kayo nagsasalita? Noong nagpakasal kayo, magkadikit kayo, naghahalikan at nag-aakap. Okay naman kami. Busy lang sa trabaho, medyo pagod. Ang pagiging busy ay hindi dahilan para maging ganito. Hindi. Halikan mo si Lola ngayon din. Patunayan mong naroon pa ang nararamdaman mo. Oh, halik! Lola, sa totoo lang, si Jinshu at ako. Dahil nag-aarteng tayo, maging mas kapani-paniwala. Ipikit mo ang iyong mga mata. Mas ganyan. Magpakita ka ng pagmamahal. Huwag mong ipag-alala si Lola. Tama ba, Xiaomeng? Oh, gusto ni Xiaomeng kapag magkasama sina mommy at daddy. Ang bait naman ng batang ito. Kakadating lang niya at nagustuhan na niya. Paano kung dito na kayo matulog ngayong gabi? Dito na lang kayo matulog. Lola, angkop ba iyon? May problema ba ang mata mo? Kung ganoon, huwag na tayo umuwi ngayong gabi. Magpahinga na lang kayo dito. Ang hirap bumiyahe. Ayos, napagpasyahan na. Xiaomeng, halika. Ang lola mo sa tuhod ay dadalhin ka sa taas para maglaro. Isang kwarto lang. Kaya kailangan kong matulog kasama si Lu Jinshu. Tama ba iyon? Balak mo bang tumayo dito buong gabi? Isang kama lang. Ako sa kama matutulog, ikaw sa sahig. Ito ang bahay ko. Bakit ako matutulog sa sahig? Hatian natin, bawat isa sa isang gilid. Halika na sa kama. Hayaan mong magtakda muna ako ng mga patakaran. Ang linyang ito ang ika-38 parallel. Walang tatuwid dito. Nasa elementarya ka ba? Wenheng, arte lang iyon, huwag mong masyadong isipin. Manyak ka. Hindi ba tayo nagkasundo na bawat isa sa kanya-kanyang gilid? Tingnan mo para sa sarili mo. Ikaw ang lumampas sa hangganan. Hindi ako gumalaw. Matagal na. Bakit mayroon pa rin ganitong pakiramdam? Bilisan mo at bumaba ka kapag tapos ka na. Naghihintay si Lola sa atin. Magising ka. Huwag mong masyadong isipin. Ang pinakamahalaga ngayon ay magsikap at mabayaran ang utang. Lola, alis na kami. Xiaomeng. Mula ngayon, dapat lagi kang dumalaw kay Lola, okay? Alam ni Xiaomeng. Gusto ni Xiaomeng si Lola. Mabuting bata. Jinshu. Mula ngayon, alagaan mo ng mabuti sina Aheng at Xiaomeng. Kung hindi kita patatawarin. Tatawag ako ng video para makita. Huwag mong isipin na maloloko mo ako. Video call, Lola. Sige, naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala, Lola. Aalagaan ko sila ng mabuti. Dahil sinabi ni Lola, wala akong dahilan para tumanggi. Mas madali para kay Lola na mag-check. Sanay na akong manirahan dito. Ang maglipat-lipat ay sakit sa ulo. At tubili kang umalis? Ano, bahay ba ng ex-husband mo iyan? Oo nga. Kung tutuusin, dito lumaki si Xiaoming mula noong maliit pa siya.
Hindi siya makakapag-adjust kung lilipat tayo sa inyo. Ang pinto ng pasilyo ay halos masira na. Hindi man lang masigurado ang kaligtasan. At tinatawag mo itong magandang tirahan? Medyo sira-sira na. Pero maayos naman ang loob. Tsaka, ilang taon na akong nakatira dito. Hindi naman delikado. Bahay ni Xiaomeng. Pumasok na tayo. Gabi na. Aakyat na tayo. Hoy, kailan naging kapitbahay? Ang gandang babae, ang ganda. Laro tayo, pare. Hindi kita kilala. Umalis ka na. Ang yabang naman ng bruhang to. Pinapaboran kita dahil kinakausap kita. Kaya kitang bayaran. Alam mo, huwag kang pumasok. Bitawan mo ako. Bitawan mo ang nanay ko. Lumayo ka. Sinong bulag na idiot ang? Naglakas loob na manggulo sa akin? Pagod ka na bang mabuhay? Kung gusto mong mabuhay, umalis ka na ngayon. Xiaomeng, okay ka lang. Salamat. Huwag ka nang manatili sa basurang ito. Hahanapan kita ng bagong lugar. Pero mura ang upa dito. Mag-iingat na ako mula ngayon. Halos hindi matirhan. Halos hindi matirhan. Pwede kang mamatay dito at tinatawag mo itong matitirhan? Dati, naa-allergic ka sa isang butil ng alikabok. Paano mo natitiis ang lugar na ito? Ibig kong sabihin, ang kumpanya ay nag-aalok ng libreng dormitoryo para sa mga empleyado. Hindi mo na kailangan manatili dito. Hindi ka ba sinabihan ng HR? Hindi. Mukhang hindi ka nila naipaliwanagan ng maayos. Kukunin ko ang kanyang bonus pagbalik ko. Hoy, hindi. Naalala ko lang, nakalimutan ko. Kung hindi ka tututol, Ginoong Lu, maaari mo ba akong ayusin ang dormitoryo para sa empleyado? Assistant Wang, mayroon bang bakante sa mga dormitoryo ng empleyado? Ginoong Lu, ang ating kumpanya ay walang dormitoryo para sa empleyado. May isa na lang shared room na natitira. Tututol ka ba? Hindi naman. Maganda. Ayusin natin iyan. Ano ang inaayos mo, Ginoong Lu? Ito ba ay isang code? May tao ba? Bakit ka nakatayo diyan? Ano ang kailangan mong ilipat? Tulungan kita. Ang dormitoryo ng empleyado ng kumpanya ay sobrang marangya. Siya nga pala, nasaan ang kasama ko sa kwarto? Dito lang. Ikaw? Tama yan. Bilang presidente ng kumpanya, natural na nakikibahagi ako sa hirap ng aking mga empleyado. Pumasok ka, ang iyong kwarto ay doon. Wow, nanay, napakalaki at maganda ng lugar na ito. Bakit nandito ang mga ito? May nobya na ba siya? Xiaomeng, huwag kang gumalaw-galaw. Sa ibang mga tita ito, huwag mo silang hawakan. Huwag mong sirain ang reputasyon ko dito. Bago lahat ito, mga benepisyo ng empleyado. Sige, kunin mo. Ginoong Lu, talagang inaalagaan niya ang kanyang mga empleyado. Salamat, Ginoong Lu. Itong birth certificate. Hindi dapat ito mahanap ni Lu Jinshu. Nanay, ano to? Ah, wala, Xiaomeng. Maglaro ka ng maayos. Nag-aayos si Mommy, okay. Ilagay mo sa itaas na istante ng bookcase. Kadalasan, si Lu Jinshu ay hindi dapat tumitingin dito, di ba? Anong ginagawa mo? Ah, Anong ginagawa mo? Bakit ka gagawa ng ganito kadelikado? nag-aayos ako ng bookshelf. Nawalan ako ng balanse. Matanda ka na. Pabaya ka pa rin gaya ng dati. Oh, Ginoong Lu, pasensya na. Nagulo ko ang bookshelf mo. Aayusin ko ito ngayon din. Tapos na ang dokumento ng proyekto. Kukunin ko na ngayon. Mr. Lu, hindi pa ako. May pulong ako. Pag-uusapan natin mamaya. Hindi. Kailangan kong kunin ang birth certificate ko. Si Yao Meng, Anong problema, nanay? maglaro tayo ng laro, okay? Mr. Lu, tingnan mo. Director Shen nakakuha ng malaking kaso para sa ating law firm. Pwede ba nating isaalang-alang na payagan si Director Shen na tapusin ang kanyang unpaid leave? Mr. Lu, pasensya na talaga. Gusto ko lang gawin ang pinakamabuti para sa kumpanya. Nagsalita ako ng hindi nag-iisip. Oo, busy ang firm. Ang pagbalik ni Director Shen ay magpapagaan ng trabaho. Oo, pwede akong magtrabaho sa ilalim ni Deputy Zhang at tumulong sa kanya. Tatanggapin ko ang demotion para mabayaran ang mga pagkalugi na naidulot ko sa kumpanya. Sige, pero kung mahuli kita na inaabuso ang iyong kapangyarihan, hindi lang unpaid leave ang magiging parusa.
Ah, nagsalita ako para sa iyo. Napabalik ka sa trabaho. Paano mo ako pasasalamatan? Ang sama mo, Deputy Jiang. Tiyak na babayaran kita ng maayos. Kaya ngayong gabi, ipakita mo sa akin kung gaano ka nagpapasalamat. Maghihintay ako. Ito na siguro. Ikaw na makulit. Ano bang ginagawa mo? Kumakapit ang kamay mo. Ninakaw mo ang gamit ni Mr. Lu, hindi ba? Wala akong ninakaw, bitawan mo ako. Ano, tatakbo ka? Bastos na bata, walang modo. Kita mo? Walang asal? Mura pa? Magnanakaw na? Sinungaling ka, hindi totoo yan. May nanay at tatay ako. Tinutulak mo ako? Tuturuan kita ng leksyon ngayon. Shenlin, anong ginagawa mo? Huwag mo siyang hawakan. Mahal, ayos ka lang? Wenheng, napakawalang hiya mo. Tinuturuan ng sarili mong anak na magnakaw ng sikreto ng kumpanya. Wenheng, Sabi mo dumaan siya para magnakaw. Anong ebidensya mo? may USB drive sa lamesa. Nawala ang mga file. Kung hindi siya ang kumuha, sino? Imposible. Si Wenheng ay isang Stella. Paano siya gagawa ng ganoon? Ano naman kung Stella siya? Pumasok ang anak niya sa opisina. Nakita ninyong lahat. Oo, nakita ko rin. Baka siya ay espiya mula sa ibang kumpanya? Nanay, wala akong alam sa anumang USB drive. Xiaoming, anak, naniniwala si nanay sa'yo. Wenheng, tigilan mo ang pagpapanggap. Sa opisina na ito, anak mo lang ang pumasok. Kung hindi siya ang kumuha, nagkaroon ba ng pakpak ang USB drive at lumipad? Si Shenlin. Dahil determinado ka na sisihin si Xiaoming, tingnan natin ang surveillance footage ngayon. Tatawag ako ng seguridad ngayon. Anong surveillance? Sa tingin ko, humihingi ka lang ng tulong. Pinakikialaman ng ebidensya. Seguridad. Hulihin sila. Dalhin sila sa istasyon ng pulis. Huwag mong awayin ang nanay ko. Ano ang espesyal sa file na yun? Kaya ng nanay ko gawin iyan sa loob ng 2 minuto. Huwag kang umasa, honey. Kung kaya niyang maibalik iyan sa 2 minuto, ibibigay ko sa kanya ang posisyon ko bilang director. Sige, Sige. Miss Shen, kailan mo balak ibigay sa akin ang iyong opisina? Ito ang bersyon ko. Magkapareho. Gaya ng inaasahan mula kay Stella. Mas maganda kaysa kay Director Shen. Panalo ako. Hindi ka naman babalik sa iyong mga salita, di ba? imposible iyan. Pustahan ninakaw niya ang USB drive. Kung hindi, paano niya natapos ng ganoon kabilis? Hindi nag-cheat si nanay. Ang galing ng nanay ko. Di tulad mo, masamang tita, bobo at tanga. Ikaw, kahit na ginawa mo iyon, ano naman, pinadala mo ang isang bata para nakawin ang gamit ni Mr. Lu. Nakita ng lahat. Anong ginagawa mo? Mr. Lu, si Wenheng pinadala ang kanyang anak na babae sa meeting room para nakawin ang confidential na talaksan sa USB. Hindi ko ginawa. Lahat ng USB drive ng kumpanya ay may tracking system. Assistant Wang. Naiintindihan. Ito ang tinatawag mong matibay na ebidensya? Pero nakita ko talaga itong maliit na cutie sumisilip pumapasok sa silid pulungan at naghahalongkat. Totoo ba iyan? Oo. Ano ang hinahanap mo? Mr. Lu, ginagawa ko ito para sa ikabubuti ng kumpanya. Kung paboran mo si Wenheng ng ganito, masasaktan ang loob ng mga matagal ng empleyado. Sinabi ni nanay na maglalaro siya ng laro kasama ako. Kaya ako pumasok. Nakita ko lang ang mga bagay sa mesa at hinawakan ko ito dahil sa pag-uusisa, hindi ko sinasadya. Pasensya na, Presidente Lu. Hindi ko ginagawa ang dapat kong gawin sa oras ng trabaho. Kaya inaamin mo. Pagmultahin ka ng 1 buwang sweldo bilang babala. Presidente Lu, hindi iyan patas? Lahat ng hindi kasali, lumabas. Ang iba, umupo at simulan ang pulong. Pasensya na nanay, hindi ko natapos ang gawaing ibinigay mo sa akin. Ayos lang, mahusay ang ginawa ni Xiaoming. Presidente Lu, medyo mahirap ang kasong ito. May kinalaman ito sa demanda sa susunod. Taking sertipiko ng kapanganakan.
Presidente Lu, dahil sumasakit ang mata mo, bakit hindi mo na lang ibigay sa akin ang dokumento? Babasa ako para sa iyo. Bakit ang asikaso mo ngayon? Nag-aalala ka ba sa akin? Siyempre, Presidente Lu, abala ka talagang mahirap ang trabaho. Gusto kong tumulong sa pagbabahagi ng pasanin. Hindi ko kailangan na ikaw ang magbahagi ng pasanin. Umupo ka lang sa tabi ko. Ano, interesado ka ba sa dokumentong ito? O may itinatago ka ba sa akin? Ano bang maaari kong itago sa iyo? Saan pumunta si Xiaomeng? Wenheng, anong ginagawa mo? Pasensya na, President Lu. Pasensya, nadulas lang ako at hindi ko na mahawakan. Nabasa ko ang mga dokumento nang hindi sinasadya. Sandali lang. Maghahanda ako ng bagong kopya para sa iyo agad. Talagang naglakas loob si Miss Wen na matapon ang kape kay President Lu. Naku. Ngayon, kung ex-wife man o kasalukuyang asawa, pareho silang mapapagalitan ni President Lu. Tapos na ang pulong. Lumabas na lahat. Assistant Wang, dalhin si Xiaomeng sa labas para maglaro sandali. Opo, Hindi mo pwedeng apihin si Mommy, ha? Huwag kang mag-alala, Xiaomeng. Ang nanay mo ang nangaapi sa akin. Ayos lang. Sabi sa TV, yun ay tinatawag na biruan lang. Nanay, alis na ako. President Lu, kung wala ng iba, aalis na ako. Anong ginagawa mo? Wenheng, pinaghirapan mo yan. Dahil, natatakot kang makita ko ito. Ang tunay na ama ni Xiaomeng ay ako, tama ba? Hindi, ayaw ko lang na malaman mo ang pangalan ng ex-husband ko. Baka gusto mong maghiganti sa kanya. Talagang naaalaala mo ang ex-husband mo. Mahal na mahal mo ba siya? Siyempre mahal ko siya, guwapo siya, at mas maganda ang katawan niya kaysa sa iyo. Nakaupo sa kandungan ko. Iniisip ang ibang lalaki. Wenheng, ibang klase ka. Lu Jinshu, anong ginagawa mo? Hiwalay na tayo. Wenheng. Sa tingin mo ba, kung ano meron tayo ay ganun lang? Tama. Amo at tauhan na lang tayo ngayon. Dapat tayong lumayo sa isa't isa simula ngayon. Kung wala ng iba, aalis na ako. Noon, ako ang unang sumuko sa kanya. Sa wakas, nagtagumpay na siya. Hindi ko na dapat siya pigilan. Ang pinakamahalaga ngayon ay magsumikap, bayaran ang mga utang. Paalam. Malapit nang matapos. Basta bukas, pirmahan ni Chentay ang kontratang ito. Ang 20 milyong kasong ito ay matatapos na. Napakahina niya. Pero pilit pa rin siyang nagtatrabaho hanggang gabi. Hindi ko talaga alam kung ano ang nasa isip niya. sabi ng business department, si Miss Wen ay kumuha ng 5 o 6 na kaso ng sabay-sabay, sobrang sipag niya. Baka kailangan ng pamilya niya ng pera agad. Ipakalat ang balita. Magkakaroon tayo ng seremonya ng pagkilala sa empleyado bukas. Pipiliin natin ang top employee. Ang bonus ay 3 milyon. Ganoon kalaki? Kailangan pa bang pumili? Mr. Lu, ito. Maaari mo na lang bang sabihin ang ID number ni Miss Wen? Lu Jinshu, anong ginagawa mo dito? Iyan ang dapat kong itanong sa iyo. Hindi mo ba alam na bawal ang overtime sa kumpanya? Ah. Ang overtime ay nakakasayang ng kuryente at tubig ng kumpanya. Kung hindi ka aalis ngayon, ibabawas ko sa sweldo mo ang gasto sa utilities. Hindi. Aalis na ako ngayon. Delikado sa ganitong oras. Papasukuin ko si Assistant Wang na ihatid ka. Hindi na kailangan. Tatawid na lang ako ng taxi. Si Assistant Wang ay nag-register lang bilang driver ng DD. Hayaan mo siyang ihatid ka. Isipin mo na lang na sinusuportahan mo ang sideline ng katrabaho. Ama po, Miss Wen. May pamilya akong sinusuportahan. Ang bahay at sasakyan ko ay pahirap sa akin. Hayaan mo akong ihatid ka. Bibigyan kita ng discount. Ah, sige. Salamat ha. Si Amulu ay hinahabol ang asawa niya. Bakit ako lagi ang nagdurusa? Hindi tumaas ang sweldo, at kailangan ko pang maging aktor sa side. Hindi na matiis ang buhay na ito. Wenheng, ito na ang iyong 13 kaso na. Sobrang push mo ang sarili mo. Narinig ko na ang dati tinaguri ang pinakamahirap na kaso sa River City. Napanalo mo. Oo, medyo mahirap, pero nanalo tayo. Ang galing mo. Narinig ko na ang kasong iyon ay malaki ang kompensasyon. 200 milyon. May pulong ng mga kawani mamaya. Bilisan natin. Sa tingin ko ang Employee Award ngayon talagang sa iyo iyan. Tara na. Mga kasamahan, tumahimik. Simula ngayong buwan, ang kita ng kumpanya natin ay opisyal ng lumampas sa 500 milyon. Susunod, ibibigay ko ang parangal sa empleyado ng buwan ng quarter na ito. Ang empleyadong ito, sa loob lang ng ilang araw, nagdala ng 200 milyon para sa kumpanya. Ganap na naabot ang KPI ng kumpanya. Kaya nagdesisyon ang kumpanya na bigyan ang empleyadong ito ng 3 milyong bonus. Wow,
3 milyong bonus. Ano kayang kaso ang nanalo ng ganoong halaga? Ang laki ng bonus, nakakaingit naman. Baka ikaw ang tinutukoy nila. Sino pa kaya ang nakakuha ng 200 milyong kaso? Kailangan mo akong ilibre. Sige, ikaw pumili ng lugar. Ako ang magbabayad. Oh, nagse-celebrate na agad? Hindi pa ina-announce ng kumpanya ang empleyado ng buwan. May mga tao na akala mo kung sino. Tama. Akala mo kapag nanalo ng ilang kaso ay magiging empleyado ng buwan na. Kahit sino pwedeng makakuha ng 3 milyon. Ano ba ang pinag-uusapan ninyo? Kakaiba. Saan ang gagaling ang tahol na iyan? Sa importanteng pulong ngayon, bakit may asong pumasok? Narinig mo ba iyon? Oo, narinig ko. Medyo maingay. Mula ngayon, mas mabuting lumayo tayo sa mga asong ulol. Kasi, nangangagat ng basta-basta ang asong ulol. Hindi pa ako bakuna sa rabies. Wenheng, huwag kang masyadong mayabang. Gusto kong makita kung matatawa ka pa mamaya. Ngayon, ina-announce ko ang empleyado ng buwan ng quarter na ito ang nanalo ng 3 milyon. Siya ay... Basta makuha ko ang bonus na ito, ang mga utang ng pamilya Wen ay mababayaran. Maaari kong mabawi si Lu Jinshu. Ang empleyado ng buwan ay si Shen Lin. Bigyan natin ng palakpakan. Anong nangyayari? Wenheng yung kasong 200 milyon, hindi ba ikaw ang humawak niyan? Tama. Si Wenheng ay nagsumikap ng husto, nakita nating lahat. At si Shen Lin, mula nang siya ay ma-demote, puro na lang siya bihis. Hindi ginagawa ang trabaho niya, paano siya naging Employee of the Month? Salamat, firmang legal. Salamat, Vice Presidente Jiang, sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong ito na tanggapin ang award. Aking tutuparin ang mga inaasahan ni Vice Presidente Jiang. Vice Presidente Zhang, ang kita ng kumpanya ay tumaas ng 500 milyon kung saan ang 200 milyon ay mula sa mga kaso na hinawakan ko. Kaya bakit ang Employee of the Month siya? Ano? Wenheng, hindi ka ba nasisiyahan sa desisyon ng kumpanya? Hindi ito lang, yung kasong 200 milyon mula simula hanggang katapusan. Ako ang humawak ng lahat mag-isa. At ngayon binibigay mo ang kredito kay Shenlin, di ba hindi iyan patas? Sino ang nagsabing ikaw ang humawak ng kasong ito? Ngayon, na nasa akin ang kontrata, malinaw na kaso ko ito. Paano mo nakuha ang kontrata? Wenheng, anong kalokohan ang sinasabi mo? Ang kontratang ito ay palaging hinahawakan ni Shen Lin. Vice Presidente Jiang, binuli ako ni Wenheng ng ganyan. Kailangan mo akong ipagtanggol. Mahal siyempre panig ko, ikaw. Pero si Wenheng ay nasa tuktok ng kanyang kapangyarihan ngayon. Hindi ko pwedeng direktang kalabanin siya. May ideya ako, Vice Presidente Zhang. Kung tutulungan mo ako, siguradong gagantihan kita ng maayos. Hahaha. Magkasabwat kayong dalawa. Malinaw na sa akin ang kasong ito. Huwag ka nang magsalita ng kalokohan. Mabangis ang kultura ng aming kumpanya. Hinihikayat namin ang kompetisyon sa loob. Kung hindi mo kaya, hawakan ang 200 milyong deal na ito. Sino ang masisisi mo? Tama. Sa huli, dahil wala kang silbi. Tatawag ako kay Mrs. Chen ngayon at sasabihin sa kanya na pumunta rito para ayusin ang bayad sa akin. Magandang araw po, Ginang Chen. Nagtataka ako kung kailan ka darating sa kumpanya para tapusin ang 200 milyong kaso at ayusin ito. Anong 200 milyong kaso? Hindi ko pa ito narinig. Well, Mrs. Chen, ang kasong ito ay laging hinahawakan ni Stella. Pero, Si Stella ang ibig mong sabihin? Naiintindihan ko na. Papunta na ako. Pipirmahan ko ang kontrata pagdating ko. Ang galing. Narinig mo ba yon, Wenheng? Si Mrs. Chen ay darating na at pipirmahan ang kontrata sa akin. Ano kung si Stella? Siya ay isa lang, may bahay sa pangalan lang. Paano siya nangangahas na makipagkompetensya sa akin? ibalik mo sa akin ang kontrata. Shenlin, huwag kang magpalabis. Si Mrs. Chen ay darating anumang sandali. Iminumungkahi kong kumilos ka ng maayos. Huwag kang magdulot ng gulo dito. Kung magagalit mo ako, ang pagsisante sa iyo ay kasing dali ng pagdurog ng langgam. Ganun kasimple. Huwag kang magsisi pagkatapos. Dumating na ako sa wakas. Narito ako para pirmahan ang kontrata. Ikaw si Mrs. Chen, tama?
nandito ka na sa wakas. Pirmahan na natin ang kontrata ngayon. Bini-bini, naalala ko na ang aming kumpanya mga kaso ay hinahawakan ni Stella. Nasaan siya? Mrs. Chen, si Stella, siya ay hindi kompetente at masama ang ugali. Ang ginagawa lang niya ay magbihis ng magara. Para mangakit ng mga lalaki. Ang kontratang ito, pipirmahan mo sa akin, ay pareho lang. Mrs. Chen, huwag kang maniwala sa kanyang kalokohan. Ako si Stella. Lola, ano ang ginagawa mo dito? Heng-heng, hindi ko inakala na ikaw ang maalamat na sikat na Stella sa mundo ng batas. Kung alam ko lang, sana direkta si Lola lumapit sa iyo para sa kaso. Ano? Paano nangyari ito? Si Mrs. Chen ay lola ni Wenheng. Paano nangyari ito? Oh, sa tingin ko peke lang iyon, Wenheng. Ikaw, para sa palabas, talagang naghanap ka ng matandang babae para magpanggap na Mrs. Chen. Ano bang kalokohan ang sinasabi mo? Hindi ako nag-aarte. Ang matandang ito ay may suot na murang damit galing sa palengke. Mukhang hindi talaga mayaman. Parang isang mabahong mangangalakal ng basura. Ako si Chen Yanhua, ang kliyente para sa 200 milyong kontrata na kaso. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kang tumawag at kumpirmahin kay Lu Jinshu. Si Jilu ay sobrang abala sa maraming bagay. Wala siyang oras para sa kaguluhan mo. Hindi na nga 200 milyon. Isang mabahong pulubi tulad mo. Hindi mo kayang bumili ng 20 piso, sa tingin ko. At naglakas loob ka pang pumunta dito at manloko? Vice Presidente Zhang, tingnan mo kung gaano siya kahirap ang itsura. Ginagawa niya iyan para sa pera. Matandang bruha. Ngayon, lumuhod ka at humingi ng tawad at bibigyan kita ng 200 piso. Ano sa tingin mo? Sabihin mo yan ulit. Ano? Luluhod ka para sa munting ito? Sinta? Wenheng, paliw ka ba? Deputy Zhang, kailangan mong ipagtanggol ako. Wenheng, wala ka bang respeto sa patakaran ng kumpanya? Mga patakaran? Paano mo nagawang manakit ng tao sa kumpanya? Ito ay nakakagalit. Humingi ka ng tawad kay Shenlin ngayon din. Hindi talaga ako hihingi ng tawad. Sa tingin ko, ang dapat humingi ng tawad ay kayong dalawa. Binabaluktot ninyo ang katotohanan. Iniinsulto ang mga kliyente. Kayo ay parang mga uwak at palaka. Perpektong magkapareha. Hindi ka iiyak hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Maniwala ka o hindi, sisibakin kita ngayon din. At sisiguraduhin kong hindi ka na makakapagtrabaho sa industriyang ito. Hindi mo yan magagawa. Gusto kong makita kung sino ang mga has na sisibakin tayo. Aheng, Sinta, wala ka kundi isang maruming pulubi. Ano sa tingin mo kung sino ka? Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang magsalita ng kalokohan dito? dahil ako ang lola ni Lu Jinshu. Ang Lu Group at ang law firm na ito ay lahat ng pag-aari ng ating Lu Group. Ha 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 ha. Ngayon pati mga manloloko ay walang hiya na? Dapat hindi bababa sa gawing kapanipaniwala ang iyong mga kasinungalingan. Ang tunay na Madam Lu ay may mga tagapaglingkod at mga katulong na nag-aalaga sa kanya. Sumasakay siya sa mga mamahaling sasakyan. Hindi tulad mo. Napakasimple. Isa kang probinsyano. Paano mo nagawang magpasikat sa harap ko? Talagang si Lola ay si Madam Lu. Kung muli kang magkawalang galang kay Lola, pagsisisihan mo. Ano ang dapat kong katakutan? Ngayon, ipapaluhod kita at yuyuko upang humingi ng tawad. Seguridad. Bilisan nyo at hulihin ang 2 manloloko na ito. Dakpin sila. Ngayon, ipapakita ko sa kanila ang mangyayari kapag nagkagulo sila dito. Kunin sila. Pakawalan mo ako. Anong ginagawa mo? Pakawalan mo ako. Wenheng? Natatakot ka na ha? Hindi ba ang yabang mo kanina? Pakawalan mo kami. Kung malaman ng apo ko, hindi ka niya papatawarin ng ganoon lang. Sa hitsura mong sobrang hirap, ang apo mo, ano bang magagawa niya? Baka isang pulubi lang sa kalye? Paluhod sila. Ano? Ayaw? Eh di tulungan kita. Tigil! Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na saktan ang mga tao ko, pakawalan? Presidential Lu. Si Wenheng at itong matandang babae ay nagsabuatan upang magpanggap bilang Mrs. Lu. Tinuturuan ko lang sila ng leksyon para sa iyo. Lola, ayos ka lang ba? Ayos lang.
Pero si Aheng ay naapi. Ikaw, pilyo ka. Ito ba ang paraan mo ng pag-alaga sa aking manugang? Oh my God, si Mrs. Lu nga talaga. Kung gayon, si VP Jiang at si Shenlin ay tapos na. Narinig mo ba iyon? Tinawag lang ni Mrs. Lu si Wenheng na manugang. Maaari bang si Wenheng ang asawa ni Mr. Lu? Ano? Presidente Lu, ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Hayaan mo akong magpaliwanag. Sibak ka. Assistant Wang, i-freeze ang lahat ng assets niya. Bago magtanghali ngayon, gusto ko siyang tuluyang mawala sa Jiang City. Opo. Mr. Lu, maawa ka. Pakiusap. Mr. Lu, maawa ka. Siya yon. Gawa lahat yon ng baliw na babae. Kalad ka rin siya palabas. Mr. Lu, nakikiusap ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Paano nangyari to? Babaeng to. Paano siya naging... Sinabi mo lang, sino ang gusto mong lumuhod at humingi ng tawad sa iyo? Pigilan siya. Pakawalan mo ako. Anong karapatan mo para arestuhin ako? Jinshu, hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Siya ang nanakit sa iyo kanina. Unghong, Assistant Wang, saktan mo siya pabalik hanggang sa lumuhod siya at umamin ng pagkakamali. Bakit ako dapat humingi ng tawad sa kanya? Wenheng, babaeng to. Kasalanan mo lahat. Hindi ka pa rin nagsisisi? Patuloy mo siyang saktan. Sa kumpanyang ito, walang sino man ang pwedeng mang-api sa asawa ng apo ko. Tigilan mo ako. Wenheng, hindi ko nakilala ang iyong kadakilaan. Luluhod ako at hihingi ng tawad sa iyo ngayon. Wenheng, alam kong mali ako. Bulag ako. Patawarin mo ako. wag mo akong hawakan. Shenlin, paulit-ulit mo akong iniinsulto at pinaparatangan. Karapat-dapat ka sa lahat ng ito. Kalad ka rin siya palabas. Ipakalat ang balita, anuman ang kumpanya sa industriya na magtatangkang kunin siya, ay lalaban sa buong Lu Group. Huwag, pakiusap. Nakikiusap ako. Pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako. Ngayong quarter, ang pinakamahusay na empleyado ng quarter ay napupunta kay Wenheng. Lahat? May tutol ba? Wala. Ang kasong ito ay na-secure ni Wenheng. Oo. Ang sipag ni Wenheng ay nakita naming lahat. Kung ganoon, tapos na tayo ngayon. Masakit ba? Tingnan ko. Maayos na ako ngayon. Salamat sa pag-aalala, Ginoong Lu. Bakit mo ako tinutulak? Hindi pa umaalis si Lola. Ikaw na munting suwail. Ang kumpanya mo. Paanong ang kumpanya mo ay maraming mga halimaw at multo? Paano sila nangahas manakit sa asawa ng apo ko? Lola, kasalanan ko na hindi ko naayos. Protektahan ko na siya mula ngayon. Sana nga. Kung hindi, babaliin ko ang binti mo. Lola, mag-ingat ka, masasaktan ka. Siya nga pala, hindi ko pa nakikita si Xiaomeng ko sa mahabang panahon. Bakit di ako sumama sa iyo ngayon at manatili ng ilang araw para makita ang aking mahal na Xiaomeng? Nako, kung pupunta si Lola sa apartment, hindi ba niya malalaman na hiwalay kami ng kwarto na tutulog? Lola, hindi ba yan abala? Anong abala? Ikaw ba ay nagsawa na sa matandang ito? Hindi. Lola, nagkamali ka. Kami ay nagsusumikap na magbuntis, kaya baka medyo abala kami. Tama ba? Mahal? Tama. Oh, bakit hindi mo sinabi kanina? Hindi na ako makikialam sa intimate time nyo. Aalis na si Lola. Assistant Wang, samahan mo si Lola. Opo. Papadalhan ko kayo ng deer antler soup. Mag-ingat kayong dalawa. Sana triplets agad ang result. Huwag kang mag-alala, Lola. Siguradong magsusumikap ako. Anong kalokohan niyang sinasabi mo? Sino bang naghahanda para mabuntis sa'yo? Ano? Sasabihin ko ba kay Lola? 5 taon na tayong hiwalay at magkahiwalay pa tayo ng kwarto. Hindi ka ba sasama? Tapos na ang oras ng trabaho. Kung hindi ka aalis, kaltasan ko ang sahod mo, Attorney Wen. Lu Jinshu, inaabuso mo ang kapangyarihan mo. Xiaomeng, Nanay, tito, nakabalik na kayo. oo. Xiaomeng, naging mabuti ka ba sa bahay? Ang bait-bait ni Xiaomeng. Nanay, tito, kapag magkasama kayo, para kayong tatay sa TV show, nanay, Xiaomeng, huwag kang sumatsat. Xiaomeng, gusto mo ba si Uncle?
Si Uncle ay matangkad at guwapo. Mabait siya kay nanay at kay Xiaomong. Uncle, paano kung ikaw na ang tatay ko? Xiaoming, huwag kang ganyan. Wala siyang oras. Huwag mong abalahin si Uncle. Pero lahat ng ibang bata may tatay. Ako wala. Tinatawanan nila ako. Makikipaglaro si Tito sa iyo, Xiaomeng. Edad ni Xiaoming ay gustong-gusto ang pagmamahal ng ama. Itinatago mo sa kanya na ikaw ang tatay niya? Hindi ba iyon masyadong makasarili? Nanay, gutom na ako. Sige, magluluto si nanay para sa iyo. Ako na ang gagawa. Paano naman? Ako na ang bahala. Dati hindi ka mahilig sa kusina. Ano ang kaya mong lutuin? Nagugutom din ako. Magluluto ako para kay Xiaomeng. Ang sarap ng luto ni Tito. 100 beses na mas masarap kesa kay nanay. Ikaw talaga, walang utang na loob. Sino ba ang nagluluto para sa iyo araw-araw? Pinapahiya mo na naman ako. Huwag mong sisihin si Xiaomeng. Kasi dati ang luto mo. Talagang mahirap lunukin. Ang lakas ng loob mong sabihin na masama ang luto ko. Hindi naman iyan ang sinasabi mo dati. Tikman mo ang bago kong natutunan. Ano ba yung mukha mo? Sabihin mong masarap, ngayon na. Kahit anong luto ng asawa ko, masarap. Ano ba dapat itawag ko sa iyo, asawa? Tigilan mo na ang walang kabuluhang usapan at kumain ka na. Oo, hindi lang mukha niya ang namula. Pati tenga niya ay namumula. Alam ko. Ang pamumula ay senyales na nahihiya siya. Gusto ni nanay si Tito. Nagdadaldal ka na naman. Bakit siya mahihiya sa pagkain? Wenheng, may gusto ka pa ba sa akin? Huwag kang assuming. Ang kasabihan na, ang mabuting kabayo ay hindi bumalik sa pastulan. Naiintindihan ko iyon. Mas mabuti iyon. E di, wala rin akong interes sa iyo. Pero Tito, bakit namumula rin ang tenga mo? Talaga. Telepono ng kumpanya. Kumusta? Asistente Wang. Nanay, gusto ko talaga si Tito. Magaling siya magluto. At nakikipaglaro siya sa akin. Pwede ba tayo manatili kay Tito habang buhay? Parang tunay na pamilya. May sariling buhay si Tito. Napakaabala niya. Hindi natin siya pwedeng laging abalahin. Pero nanay, hindi mo ba gusto si Tito? Kung may gusto ka, gawin mo ng buong tapang. Gumawa ako ng napakasamang bagay sa kanya. Patatawarin ba niya ako? Saan ko inilagay ang gamot? Sumasakit na naman ang tiyan mo? Sinabi ng check-up report noong nakaraan mas lumala ang gastritis mo at hindi ka pa rin umiinom ng gamot sa tamang oras. Nakalimutan ko ba? Humiga ka, haplusin ko para sa'yo. Hindi na kailangan, maliit lang na problema. Kaya ko naman. Ibaba mo ako. Anong ginagawa mo? Noong araw, kapag sumasakit ang tiyan mo sa gabi, sino ba ang nagpupumilit na yakapin ako para makatulog? Ngayon nahihiya ka na? Noon iyon. Ngayon, amo at tauhan na lang tayo. Bukas may inspeksyon sa mall at kailangan mong naroroon. Bilang amo mo, inaalala ko ang kalagayan ng mga tauhan ko. May problema ba? Mr. Lu, ganyan ka ba ka-considerate sa bawat empleyado? Ang mga mahuhusay na empleyado ay nangangailangan ng espesyal na pangangalaga. Tama. Bukas, isama mo rin si Xiaomeng. Nangako akong bibilhan siya ng bagong damit. Lu Jinshu, huwag kang masyadong mabait sa amin. Maging mabait ako sa sinumang gusto ko. Hindi mo yan makokontrol. Ngayon, matulog ka na. Nakarating na ako sa mall. Kailan ka darating? Pupunta na ako dyan. Assistant Wang, ano ang itsura ko ngayon? Huwag kang mag-alala, Ginoong Lu. Ang damit na ito ay talagang guwapo. Makakabighani ito ng maraming babae. Mabuti, ayusin ang pag-book ng venue ng maaga.
Maghanda rin ng ilang mga laruan at merienda na gusto ng maliliit na babae. Ginoong Lu, sa pagpapakitang gilas na ito, hindi ito tungkol sa pag-iinspeksyon ng mall. Ito ay malinaw na isang date. Bilisan nyo, lahat. May mahalagang tao na darating. Mabilis na plantsahin ang lahat ng damit na ito at isabit ang mga ito. Pumasok muna ako para magpahinga. Oo, tagapamahala ng tindahan. Naiintindihan ko. Ang yabang. Kung hindi dahil sa taong iyon na sumira ng reputasyon ko, hindi ako mawawalan ng trabaho sa industriya. Wenheng. Nay, pagdating ni Tito, kakain tayo ng sorbetes na prutas. Sige, pero walang mangga. Huwag mong kalimutan na allergic ka sa mangga, okay? Nay, ang ganda ng damit na iyan. Kung gusto mo, subukan mo. Ang damit na ito ay limited edition galing sa aming tindahan. Mahal ito. Iwasan mong hawakan ng marumi mong kamay. Kung masira mo, hindi mo kayang bayaran. Shenlin, paano mo nagawa? Hindi ko inaasahan na ang mababang uri katulad mo ay pupunta sa ganitong mataas na lugar. Baka naman napagod na si Mr. Lu sa iyo, kaya nandito ka para maghanap ng bagong sugar daddy. Masamang babae, tumigil ka sa pagsisinungaling. Nandito si Nay para bilhan ako ng damit. Bumili ng damit? Sa maliit na sweldo ng nanay mo? Hindi siya kayang bumili kahit isang medyas dito. Ang mga taong katulad mo ay bagay lang bumili ng basura sa palengke. Kung gayon, masamang tiya, magkano ba ang sweldo mo? Kaya mo bang bilhin yun? Bastos na bata ka. Pangahas kang manukso sa akin. Shenlin, ganito ba ang ugali mo sa trabaho? Matagal ka nang nagtatrabaho sa luxury store. Akala mo luxury item ka rin. Tigilan mo ang pagpapanggap. 2 daga sa imburnal naglakas loob na sumigaw sa akin. Kahit sales assistant ako, ang aking katayuan ay mas mataas kaysa sa mga hamak na katulad mo. Wala kang kayang bilhin dito. Bilhin na lang natin ito. Damit lang naman ito. Sino bang nagsabing hindi natin ito kayang bilhin? Hindi lang yon ang bibili natin, bibili tayo ng isang buong rack ng mga ito. Xiaoming, sobra ka namang mag-exaggerate. Tingnan ko kung magkano ang damit na ito. 138,000. Ang damit mo ba ay hinabi sa ginto? O gawa sa diamante? Ang mahal naman. Nanay, sa masusing pagtingin, hindi naman ganon kaganda. Kung hindi mo kayang bilhin, sabihin mo na lang. Bakit ka nagpapanggap na mayaman dito? Nakakahiya naman. Security. Nasaan ang security? May 2 mahihirap na nagkakagulo sa tindahan. Seryoso silang nakakagulo sa kaayusan. Palabasin sila ngayon din. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Bitawan mo ang nanay ko. Tigil! Sinong maglalakas loob na hawakan sila? CEO Lu? Anong nangyayari? Tinawag tayong mahihirap ng masama niyang tiyahin. Sabi niya hindi raw namin kayang bilhin ang kahit ano dito. Ginoong Lu, hindi ko po sinasadya. Sinong akala mo sa sarili mo? Ang tapang mong utusan ang mga tauhan ko? Ginoong Lu, pagkakaintindihan lang po ito. Ano po ang kailangan ninyo? Ako na po ang maglilingkod sa inyo. Tingnan mong ginawa mo. Ano pang hinihintay mo? Humingi ka agad ng tawad kay Ginoong Lu at sa ating panauhin. Ginoong Lu, Wenheng, pasensya na po. I-pack mo lahat ng mga bagong dating. Maganda ang mga sapatos na iyan. Gusto mo? Gusto ko, pero hindi ba dapat pumili tayo ng damit para sa bata? Para lang kay Xiaoming. Baka magselos ka. Kalokohan. Bakit ako magseselos? Ikaw, subukan mo ang sapatos para sa kanya. Narinig mo ba? Sige, pumunta ka. Ako na lang. Bagay ba? Bagay na bagay sa'yo ang taas ng takong. Si Mami ay parang prinsesa. Bakit siya ang nakakakuha ng lahat ng ito? Wenheng, maghintay ka lang. Nanay, nauuhaw ako ng kaunti. Binibini, mayroon kaming sikat na afternoon tea dito. Sandali, kukunin ko agad. Pero hindi ka pwedeng kumain ng mangga. Huwag mong kalimutang allergic ka sa mangga. Wenheng,
Ikaw ang may gusto nito. Nanay Makati ang mukha ko. Xiaomeng, anong problema? Mangga. Si Xiaomeng ay allergic sa mangga. Pigilan siya. Mas mabuting manalangin kang ayos siya. Kung hindi, gagamitin ko lahat ng koneksyon ko para makulong ka. Kung saan araw-araw ay mas masahol pa sa kamatayan. Hila-hilain siya palabas. Dalhin siya sa istasyon ng pulis dahil sa pananakit. Wala akong ginawang masama. Lahat ito ay dahil sa matamis na si Wenheng. Huwag mo akong hawakan. Xiaomeng, tiisin mo. Dadalhin ka ni nanay sa ospital. Magdadrive ako papuntang pinakamalapit na ospital. Nars, may allergy sa mangga ang anak ko. Nahihirapan siyang huminga. Ano ang petsa ng kapanganakan ng bata? Kailangan kong punan ang medical record. Agosto 15, 2020. Agosto 2020? Pero kasal pa kami ni Wenheng noong Oktubre 2019. Ako na ang mag-aalaga sa bata. Ang galing ng pagkakataon. Pareho kaming may allergy sa mangga ni Xiaomeng. Kung kukwentahin ko base sa petsa ng kapanganakan kanina, noong buntis si Wenheng, hindi pa kami hiwalay. Buti na lang, hindi ganon karami ang nakain. Ang pasyente, wala na sa panganib ngayon. Buti naman, salamat, doktor. Lu Jinshu, tara na. Dahil nandito na tayo, gawin na natin ang paternity test bago tayo umalis. Paternity test. Para saan? Hindi ba't ginawa na natin iyon dati? Para makasigurado lang. At magandang pagkakataon din ito para manatili si Xiaomeng dito. Noong unang panahon, sa isang lungsod sa Persia, isang nakatatandang kapatid na lalaki ang nagpakasal sa anak ng isang mayamang mangangalakal. Ito ba? Ito ang ulat ng pagsusuri. Ang sample ay naipadala na para sa pagsubok. Ang mga resulta ay lalabas sa loob ng 30 minuto. Sige, ituloy natin. Isang nakatatandang kapatid na lalaki ang nagpakasal sa anak ng isang mayamang mangangalakal. Ay naku, ay naku. Kung malaman niya na itinatago ko ito sa kanya ng matagal, dahil sa mapaghiganti na personalidad ni Lu Jinshu, tiyak na hindi niya ako palalampasin. Kay, kailangan kong pumunta sa banyo. Naalala ko, pumunta ka lang 5 minuto ang nakaraan. Pumunta lang. Ang pantog mo ba ay gawa sa papel? Umupo ka. Pupunta pa lang ako bumili ng bote ng tubig para kay Xiaomeng. Sa VIP ward, may libreng bottled water. Nanay, bakit palagi kang gustong lumabas? Sa totoo lang, pumutok ang almoranas ko. Kailangan kong asikasuhin iyon. Sige, kung talagang malala, magpatingin ka sa proctologist. Ang mga resulta ng paternity test ay lumabas na. Wenheng, iba ka talaga. Itinatago mo sa akin ng ganito katagal. Si Xiaoming ay anak ko. Ano pa ang masasabi mo? Natatakot lang ako na kung malaman mo. Kukunin mo ang bata. Ganyan ba ang tingin mo sa akin? Kumpara sa kung paano kita tinatrato dati, paghiwalay sa'yo, ngayong CEO ka na, gusto mo sigurong maghiganti sa akin. Ikaw, itinago mo ito sa akin ng napakatagal. Mommy, Uncle? Ano bang pinag-uusapan ninyo? Ikaw ba ang daddy ko? Oh, Xiaomeng. Ako ang daddy ni Xiaomeng. Si Xiaomeng ay kamukha talaga ng daddy niya, matalino at magaling. Yay! May daddy na ako! Mula ngayon, si Xiaomeng ay makakasama ni daddy at ni mommy magpakailanman. Isusundo kayo ni daddy ni mommy pa uwi. Wenheng? Pag-uwi natin, unti-unti kong aayusin ang hidwaan natin. Baka dapat na tayong tumakas ngayon at mag-usap kapag kumalma na siya. Attorney Wen, saan ka pupunta? Lalabas ako para kumuha ng midnight snack. Sa tingin ko, gusto mong tumakas. Natutulog ang bata. Oras na para ayusin ang hidwaan. Hoy, ibaba mo ako. Sabihin mo na. Ano pa ang itinatago mo sa akin?
Wala talaga. Talaga? Kailangan ko bang ipaalala sa iyo? Wenheng, sabi mo noon, si Xiaomeng ay anak mo sa dati mong asawa. Ano ang tungkol sa dati kong asawa? Hindi ba ako pwedeng mag-asawang muli pagkatapos ng diborsyo? May dati ka palang asawa? Kung aamin ako ngayon, magiging pagsisinungaling iyon sa kanya. Lu Jinshu, tiyak na parurusahan niya ako ng mahigpit. Talagang hindi ko kayang aminin iyon. Sige, uusapan natin ito mamaya. Ano pa? Talaga, iyon lang. Wenheng, noong iniwan mo ako noon, dahil ba sa nabaon sa utang ang pamilya Wen? Tama ba? Alam mo na pala. Kaya, Wenheng, mula ngayon, anuman, huwag kang magtago ng kahit ano sa akin. Kahit anong paghihirap ang harapin mo, matutulungan kitang malutas ang mga iyon. Kailangan lang kitang hindi ako iwan. Aalam ko. Matagal mo na itong itinatago sa akin. Paano mo ako babayaran? Paano kung magtrabaho pa ako ng ilang taon? Babayaran kita ng damages para sa emosyonal na pinsala. Alam mo na hindi iyon ang gusto ko. Ano ang gusto mo? Ano sa palagay mo? Wenheng, sa pagkakataong ito, hindi na kita hahayaang tumakas muli. Nanay, tatay, gising. Wow, ang lapit ni nanay at tatay. Nakakahiya naman. Xiaoming, bakit hindi ka nalang maghintay sa sala? Darating din agad si nanay at tatay. Sige. Nahihiya ka ba? Wenheng, tungkol sa kagabi. Mag-usap tayo. Ibang oras na lang. Malilate na si Xiaoming sa eskwela. Kailangan ko nang umalis. Mr. Lu, kailangan ng pirma mo ang dokumentong ito. Sige, maghanda ka sandali. Isasama kita sa tanghalian. Hindi, salamat. May plano na ako kasama ang kaibigan. Kung wala na, aalis na ako. Kasalanan ko lahat dahil sumuko ako sa tukso kagabi. Natulog ako kasama ang dati kong asawa. Paano ko siya haharapin? Assistant Wang, makipagtalik tapos tatakas? Ano ang ibig sabihin yan? Ayaw niyang umako ng responsibilidad, di ba? Karaniwan sa mga ganitong pagkakataon, ang lalaki dapat ay mas maaga. Ginoong Lu, bakit hindi ka bumili ng mga bulaklak at subukang magtapat? Ihanda mo ang ilang bagay para sa akin. Inayos na ni Ginoong Lu yun. Ma'am Wen, dapat siya ay nasa kapihan ngayon. Hindi, bakit ako aalis? Ako ang ama ng bata. Wenheng, bahala ka na. Sa totoo lang, hindi ko intensyon ang diborsyo. Naiintindihan ko. Susubukan kong mamagitan. Oo, kung posible. Gusto ko pa rin magkabalikan. Talagang ang may ex-husband siya at gusto pa nga niyang makipagbalikan sa kanya. Hindi ba tayo nagkasundo na mag-date ngayong gabi? Susunduin kita. Anong date? Pinangako mo sa akin kahapon. Nakalimutan? Xiaomeng? Namiss mo ba si Daddy? Sobrang na-miss ni Xiaoming si Daddy. Pagkatapos ng diborsyo, patuloy na ginagambala ang dating asawa mo? Mukhang hindi etikal yan, di ba? Anong immoral doon? May nararamdaman pa ako sa dati kong asawa. Hindi ba ako pwedeng manligaw ulit sa kanya? Wenheng. Sa tingin ko, ang panlasa mo ay lalong lumala. Lu Jinshu, anong sinasabi mo? Si Jiang An ay nandito para sa legal na konsultasyon. Konsultasyon? Tungkol saan? Tungkol sa kung paano nakawin ang asawa ng iba. Lu Jinshu, tumigil ka sa katarantaduhan. Pag-usapan natin ito kapag nakauwi na tayo. Pasensya na. Mag-reschedule na lang tayo. Bumili si Daddy ng bagong laruan para sa iyo. Maglaro ka sa kwarto mo. Okay? Lu Jinshu, nagtatrabaho lang ako. Napakahalaga ng kasong ito para sa akin. Si Jiang An ay nandito lang para sa konsultasyon sa kaso. Trabaho. Tumatawa ng masaya sa coffee shop. Kailangan ba niyang hawakan ang buhok mo? May bulaklak ng willow sa aking buhok. Tinulungan lang niya akong alisin yun. Wala yun. Ang paghawak sa buhok mo ay walang kahulugan. Ang pagtulog ng magkasama ay walang kahulugan. Ano ang may kahulugan? Lu Jinshu, ano ang ibig mong sabihin? Okay ka lang sa kahit sino. Siguro ako ang hindi nakakaintindi sa iyo. Ganyan mo ba ako nakikita?
Ano kung close tayo? Makikipag-usap ako kung kanino ko gusto. Anong pakialam mo? Huwag mong kalimutan. Wala tayong tunay na relasyon. Walang tunay na relasyon. Ulitin mo yan. Noong gabing iyon, ikaw iyon. Sabi ko, tapos na tayo. Akala mo ba na ang pagtulog ng magkasama ay makakapagbago ng kahit ano? Mr. Lu, masyado kang mataas ang tingin sa sarili mo. Tama ka. Diborsyado na tayo. Mula ngayon, hindi na ako tatanungin tungkol sa personal mong buhay. Utak baboy ka ba? Kahit sinong normal na tao hindi makakaisip ng ganyang walang kwentang ideya. Lumabas ka at gawin ulit. Ano bang problema ni Mr. Lu ngayon? Para siyang bomba na handang sumabog. Pinapaiyak na niya ang 3 katrabaho. Wenheng, hindi ba kayo magkasundo ni Mr. Lu? Baka dapat kausapin mo siya. Ano bang pakialam ko kung masama ang mood niya? Babali na ako sa trabaho. Kakaiba ngayon, parang lahat ay wala sa mood. Ginoong Lu, nandito na ba si Abogada Wen? Nandito na siya. Ano ang reaksyon niya kanina? Ano ang ginagawa niya ngayon? Si Abogada Wen ay mukhang walang pinagbago. Nakikipagkita na siya sa isang kliyente. Wala yata akong halaga sa kanya. Pero ang kliyenteng iyon, si Ginoong Wang, ay mukhang hindi mabuting tao. Ginoong Lu, gusto mo bang tingnan? Hindi. Huwag mo na akong istorbohin sa mga bagay-bagay niya simula ngayon. Huwag mo nang iulat sa akin. Ginoo, maaari ko bang itanong, ano ang dahilan mo sa gusto mong diborsyo? Oo, ang asawa ko sa bahay. Pagluluto at paglilinis lang ang ginagawa. Wala siyang kahit anong kasiyahan. May kabit akong kolehiyala at siya ay maganda at marunong magsaya. Hindi tulad ng asawa ko, matanda at pagod na pagod. Nahihiya akong ilabas siya. Tungkol sa mga ari-arian, ano ang iyong opinyon? Siyempre, wala siyang makukuha. Ang bahay, ang kotse, pinaghirapan ko lahat iyon. Nasa bahay lang siya, kasama ang mga bata. Kahit sino ay kayang gumawa ng gawaing bahay. At gusto niya ng bahagi ng aking ari-arian? Walang paraan. Ginoong Wang, malinaw na sinasabi ng batas na ang ari-arian ng mag-asawa ay dapat hatiin ng patas. Hindi mo iyon kayang mag-isa. Bukod dito, nagkasala ka ng pangangalo niya sa panahon ng kasal, kaya ikaw ang may sala. Anong may sala? Ano, kung nandaya ako, kung may kahit anong alindog siya, bakit ako pupunta sa iba? Attorney Wen. Ngayon na tinitigan ko ng mabuti, hindi ka naman pangit. Kung ang asawa ko ay kasing ganda mo, hindi ko siya hihiwalayan. Tama ba? Pasensya na, hindi ko kayang tanggapin ang kasong ito. Umalis ka na. Anong ugali yan? Mahalaga akong kliyente ng inyong law firm. Sasabihin ko sa iyo, kung ayaw mong matanggal ngayon, mas mabuting pakitunguhan mo ako ng maayos. Hindi pa ako nagkakaabogado dati. Ano ang ginagawa mo? Ikaw na walang hiya, bulok hanggang buto. Dapat ka sa kanal, nagnanaknak at mabaho. Napakaswerteng hindi ng asawa mo na nakilala ka. Nilakasan mo akong itulak, walang utang na loob na pokpok. Ngayon, gagawin ko na gagahasain ka. Halika rito. Anong ginagawa mo? Hindi, tulong. Bitawan mo ako. Mr. Lu, bakit ka bigla nandito? Nag-uusap lang kami tungkol sa kaso ni Miss Wen. Tama. Ang kaso ni Mr. Wang ay ang paghawak mo sa empleyado ko. Hindi pagkakaunawaan iyon, Mr. Lu. Talagang hindi pagkakaunawaan. Magkasama na tayong nagtatrabaho ng maraming taon. Hindi na kailangang sirain ang relasyon natin dahil sa isang babae. Sa halip na kooperasyon, mas gugustuhin ko pang makita kang wala sa Jiang City. Assistant Wang. Itigil ang lahat ng kooperasyon sa Wang Group. Ipaalam sa industriya, bawiin ang lahat ng pamumuhunan kooperasyon sa Wang Group. Kolektahin ang ebidensya ng pag-iwas sa buwis, panunuhol at malisyosong pagbid at ibigay lahat sa pulisya. Opo. Noong nagkita si Mr. Wang at Mr. Lu na masama ang loob, ngayon si Mr. Wang ay malamang mawawalan ng lahat. Mr. Lu, hindi mo to magagawa. Nagpaumanhin na ako. Hindi ba sapat iyon? Pakiusap, palampasin mo ako. Miss Wen, nagkamali ako. Kung gumagana ang paghingi ng tawad, ano pang kailangan natin ang pulisya? Mga taong tulad mo dapat na pisikal na kastrahin para hindi ka na makasakit ng iba. Miss Wen, nagkamali ako. Kaladkarin siya palabas at baliin ang mga kamay niya. Oo, Mr. Lu, salamat. ginagawa ko ito para sa reputasyon ng kumpanya, hindi para sa iyo. Bumalik ka sa trabaho. Sa loob ng 15 minuto, gusto kong makita ang mga dokumento na inayos mo.
Sabi ko tapos na tayo. Akala mo ba na ang pagtatalik ay magbabago ng anuman? Mr. Lu, masyado kang mataas ang tingin sa sarili mo. Galit na galit si Lu Jinshu. Noong araw na iyon. Ang sinabi ko, masyado ba talagang matindi? Ayos ka lang ba? Tulungan kitang tumayo. Salamat, parang napilayan yung bukong-bukong ko. Huwag kang mag-alala, may first aid kit ako. May dala kang kagamitan sa pangunang lunas? Hindi naman. Binili ko lang yan sa botika sa daan. Kung sakali lang. Ayan, tapos na. Nahihirapan kang maglakad. Ihahatid na lang kita sa bahay. Inumin mo rin ang mga gamot na ito. Salamat. Nanay, nakauwi ka na. Oo, si Omeng. Nasaan si tatay? Nagluluto si tatay sa kusina. Mr. Lu, ayon sa inyong utos, nag-ayos na ako ng maghahatid kay Miss Wen pauwi. Handa na ang hapunan. Kumain na tayo. Lu Jinshu. Nakita ko ang text ni Assistant Wang. Nagpasundo ka ng maghahatid sa akin. Nakialam ako sa pagkakataong ito. Hindi na mauulit. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Pwede ba tayong mag-usap ng maayos? Wala nang dapat pag-usapan. Wala akong pakialam sa mga gawain mo. Kahit pakasalan mo ulit ang ex-husband mo, wala akong tutol. Ano? Dating asawa ko. Sagutin ko muna itong tawag. Mas importante pa ba siya kaysa sa akin, ha? May mga gagawin ako. Aalis na ako. Wenheng, nakipagbalikan ako sa dating asawa ko. Hindi na kailangan ng kaso. Mabuti yan. Binabati kita. Nga pala, kamusta naman kayo ng lalaking iyon? Noong nakaraan, napagkamalan ba niya akong dating asawa mo? Dating asawa? Oo, sobrang selos niya, halata. Ganoon ba? Ang sinabi ko noong araw na iyon ay talagang nasaktan siya. Mommy, nag-away ba kayo ni Daddy? Hindi, simpleng hindi pagkakasundo lang. Alam ko na hindi magagalit si Daddy. Talagang gusto ka niya, Mommy. Noong umuwi kang late, si Daddy ay palaging tumitingin sa pinto, naghihintay sa'yo. Mommy, habulin mo si Daddy. Tulad sa mga pelikula, parang prinsesa na humahabol sa prinsipe. Tama iyan. Malinaw na mahal ko si Lu Jinshu. Matagal niya akong niligawan. Oras ko na para habulin siya ng isang beses. Xiaoming, manatili ka lang sa bahay at maging mabuti. Pupunta si Mommy para ibalik si Daddy para sa iyo. Mr. Lu, anong saya sa pag-inom mag-isa? Tara, sumama ka sa akin. Mayroon kaming espesyal na menu ng inumin din. Umalis ka. Marumi. Anong meron? Lu Jinshu, gusto kong ipaliwanag sa iyo. Tungkol kay Jiang An. Hindi yung akala mo. Ayokong marinig. Wenheng, ikaw mismo ang nagsabi. Tapos na tayo. Pwede ba tayong magbalikan? Wala akong panahon para makipaglaro sa iyo ng mga boring na larong ito. Tatlong bola. Isa lang ang kailangan mong maipasok. Pagkatapos, makikinig ako sa'yo. Bago ang diborsyo, lagi tayong naglalaro ng ganito. Bakit pagkatapos kitang turuan ng matagal, wala ka pa ring naipasok kahit isa? Masyadong baluktot ang cue. At hindi pantay ang mesa. Wala akong pakialam. Wala akong pakialam. Gayunpaman, hindi ako natalo. Halika dito. Tulungan kita. Ilagay ang iyong pulso ng ganito. Ang pangalawa. Hindi umabot. Ikatlong beses. Huwag kang umiyak. Tutulungan kita. Ano ang gusto mong sabihin? Nakikinig ako. Si Jiang An ay hindi dating asawa ko. Wala talaga akong dating asawa. Gawa-gawa ko lang lahat yan para lokohin ka. Kliyente ko lang siya. Magtiwala ka sa akin. Nagtiwala ako sa iyo. Ano pa? Bakit mo ako gustong hiwalayan noon? Ang pamilya Wen ay may utang na daan-daang milyon noon. Hinahabol kami ng mga maniningil. Ayokong madamay ka.
Huwag kang umiyak, Wenheng. Kasalanan ko. Hindi ako sapat para protektahan ka. Mula ngayon, matuto kang umasa sa akin. Okay? So hindi ka nagalit, di ba? Ngayon, ako naman ang mag-umpisa Anong gusto mong gawin? para pasayahin ka. Kaya nagkaayos na sina mama at papa, tama ba? Oo. Nagkaayos na sina mama at papa. Si Xiaoming ang may karapatang purihin. Sige, kailangan nang pumasok sa trabaho sina mama at papa. Mag-ingat ka sa bahay, Xiaoming. Sige. Tara na. Wenheng, ito ang mga bulaklak na in-order para sa iyo. Inihatid sa opisina. Sino ang nagpadala nito? Ang asawa ko ang nagpadala. Wow, hindi man lang nagsalita. Paano ka nagkaroon ng asawa agad? Alam ko, naiinggit ako. Ilang bulaklak lang, naaantig na siya. Isang lalaking may substance tulad ko. Walang nagpapahalaga. Sino siya? Wenheng, ito ang bagong tagapamahala ng negosyo mula sa legal na kagawaran. Palagi siyang nakatitig sa mga tao. Nakakainis. Ano bang sinasabi mo? Nagsusuot ka ng ganyang palda para lang bang titingnan ng mga lalaki? Eh si tagapamahala Lin, nakapans ka para takpan ang mga pagkukulang mo? Wenheng, tulad mo bibigyan kita ng 3 at most. Ang asawa mo, malamang isang mababang uri. Punk. Mas magaling ang asawa ko kaysa sa iyo. Tagapamahala Lin, mungkahi ko, sa susunod lumabas ka, tumingin ka muna sa salamin. Walang gustong makakita ng kalbong matandang asno na nagmamarka ng tao dito. Basura kang tulad mo, sinong lalaki ang magkakagusto sa iyo? Malamang may 50 taong bachelor. Ako ay department head na kumikita ng $1,000,000 sa isang taon. Kahit makita niya ako, kailangan siyang lumuhod at tawagin akong daddy. Talaga ba? Ako ang asawa niya. Ano bang sinabi mong gagawin ko? Anong CEO Lu? Ikaw ang asawa ni Wenheng? Sino ka ba? Assistant Wang, dalhin siya, saktan siya. Opo, Ginoo. Hindi, mali ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Wenheng, tara na, uuwi na tayo. May sorpresa ako para sa iyo. Anong ginagawa mo? Mami, wag sumilip. Handa na. Wenheng, hindi kita naprotektahan 5 taon na ang nakalipas. Ngayon, papayag ka bang maging asawa mo ulit ako? Tatay, nanay at Xiaomang magiging masaya magpakailanman. Halika rito. Mommy at Daddy, magalikan.